Sabi mo sa katabi mo, get ready. Sa kabila, get ready. Salamat si Lord, amen? Woo! Okay, ang ating topic ngayon, sakto, dahil kailangan mong maghanda. Get ready. Sabi mo, get ready. Kung sino ka man, ano man ang estado mo sa buhay, get yun, thank you, Lord. Okay, tapos na po. Get ready. Sa buhay natin, ito yung lagi mong naririnig, di ba? Simula nung bata ka, hanggang tumanda ka. Kasi ako, nung bata ko, lagi ako sinasabihan ng nanay ko pag papasok na sa school, "Oh, Joshua, get ready, get ready." "Oh, ma, 5 minutes. Sino yung ganon? Sino si 5 minutes? Joshua, gising na. Papasok ka pa sa school, malilita. "Yes, mommy, 5 minutes. Yung 5 minutes mo, 20 minutes na. Ako lang ba? Ako lang. Tapos, "Oh, asawa ko, gising na. Magtatrabaho ka na. Kikita pa tayo." "Yes, honey. 5 minutes na naman." Famous yung 5 minutes, ano? Iko-convert mo yung 5 minutes, 1 hour. Kaya get ready. Amen? Sa Bible, lahat naman naghahanda. Pero ang number 1 na sobrang gandang storya sa Bible, na nag-get ready, at buti na lang, sabi mo, buti na lang, si Noah. Si Noah, kung hindi siya nag-get ready, wala tayo dito ngayon. Tahimik niya naman. Magkwentuhan kayo. Pag nagsasalita, magkwentuhan kayo. Tahimik niya. Get ready, according to Genesis 6:13-22. Ito po, assignment nyo, basahin nyo lang sa bahay yung storya ni Noah. Ang story ni Noah, very familiar naman kayo, di ba? Sinong hindi kilala si Noah dito? Okay, thank you, Lord. Si Noah, inutusan ni Lord na gumawa ng ark, isang malaking barko. Kasi sabi ni Lord, hindi ko na kaya yung mga pinagagawa ng mga tao dito. Kaya magpakabait kayo. Sabi, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang ulitin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sino taga Marikina dito? Naiintindihan ako eh. Pag bumaha, ang ibig sabihin, gulo. Kaya get ready. Sino dito naka-experience ng baha? Baha. Kami, kahapon lang bumaha dito Naka-experience kami. Pero ready kami. Palakpakan nyo naman yung mga JCSGO staff natin. Kasi konting tulo lang, may balde na dyan. Kaya bilangin nyo yung balde. Baka gusto nyo mag-donate ng balde. Hindi na kasi after a month, tapos na to. Kayo naman. Kaya itong si Noah, kinausap siya ni Lord, "Noah, hindi ko na kaya yung mga pinagagawa ng mga tao dito." Alam niyo, maganda basahin niyo yan para i-search niyo kung ano yung mga pinagagawa nila na karumal-dumal. Kaya kailangan na nating ilisan ng mundo kasama ng pamilya mo. Joshua version po yun Kaya gumawa ka ng malaking ark. Binigay niya yung specs, ganito kahaba, ganito kalaki, ganito ka-wide, ganito ka-stretch niya. Gawin mo na ito. Ano sinabi ni Noah? "Saka na lang, Lord, kasi..." Hindi sinabi niya. Hindi, wala tayo dito ngayon. Sinabi niya, "Yes, Lord. Magawin ko. I will obey." Ito po, pag makikita natin sa Genesis, si Noah, ang una niyang ginawa, sumunod. Sabi niyo, sumunod. Getting ready pala is obedience. Kaya nung sinasabihan ka pala nung nanay mo nung unang panahon, get ready, gumising ka na, anong ginawa mo? 5 minutes to obey. Pero hindi, nag-obedience ang getting ready. Genesis 6:13-22. In Noah's time, the world was full of violence and sin. God gave a commandment, and Noah responded
in obedience. Sabi niyo, obedience. Sinong masunurin dito? Ba't puro lalaki lang nagtaas ng kamay? Yeah. Very good, very good, very good. Ang masunurin, number 1 trait yan ng isang mabuting tao. Pag sinabi sa iyong hiwalay ang dikolor sa puti, hiwalay mo na. Kasi baka maghalo. Parang yung mga asawang babae nakaintindi. Pero ang obedience, number 1 trait ni Noah. He responded in obedience. Today, God is calling us to get ready. Not just physical, but spiritual. Okay, merong 3 points and application on how Noah got ready. Ito makikita nyo sa ginawang PowerPoint ng ating media team. Palapakan nyo naman 2 minutes. Okay. Sa PowerPoint na to, makikita nyo may line. May blank line. Okay? Thank you, media team. Itong blank line na yan, ilagay nyo dyan yung pangalan nyo. Babasahin natin, ha? Walang exempted, ha? Ilagay nyo dyan yung pangalan nyo. Imagine. 3 points and application on how... Ulit. Thank you, media team. Sa line na yan, pag binabasa natin, sabihin yung pangalan. Kayo yung blank line. Okay, game? Red. 3 points in application on how got ready. Number 1, get ready. Father. Sabihin yung pangalan nyo. Sabihin yung pangalan. Online, kayo na lang. Message mo yung pangalan mo. Go. Number 1, get ready. Joshua. Siyempre, hindi ko pwede lakas boss ko. Hindi ko marinig pangalan niya eh. Okay, so, get ready. Listening to God's voice. Kaya Joshua, para maghanda ka, makinig ka sa boses ni Lord. Hindi kung kani-kaninong boses ka nakikinig. Kung sino-sino ina-idol mo. Kung ano sabihin sa'yo, oo ka lang. Makinig ka kay Lord. Ngayon, kung kani-kanino ka nakikinig, pumalpak yung isa. O paano ka ngayon? Naiwang ka. So you got to get ready and listen to God's voice. So God said to Noah, ito yung pinakamaganda no? Pagka sa Bible nababasa natin. So God said to, sana nandun ka, no? So God said to Joshua eh. So God said to Noah, Genesis 6:13, Noah didn't act on fear, rumors, or his own plans. He listened to God even when the command didn't make sense. Sipin mo, sabihan ka ni God, Noah, o kaya Joshua, gawa ka nga ng malaking barko. Isipin mo, ikaw kaya niyo gumawa ng malaking, sinong gumagawa ng mga barko dito? Di ba parang, paano? Hindi paano, o sige, gagawa ko. Application. Spend time in prayer and the Word. God is speaking. Are you listening? Dito sa church, tinuturuan tayo mag-pray. Dito sa church, tinuturuan tayo paano intindihin ang Bible. Ngayon, yan ang ating communication kay God. Yung iba sa inyo siguro, parang, corny naman, puro Bible. Hindi corny ang Bible dahil sa ending, tayo din makikita. Depende sa iyo kung doon ka namin makikita o doon. Kaya ngayon pa lang, habang may oras pa, hindi ko masasabing maiksi o mahaba ang oras. Habang may oras pa, get ready. Makinig sa boses ni Lord, hindi sa boses ng iba. Pag may nag-suggest sa'yo, sabi, kunyari may nag-suggest, alam mo, sister, brother, ganito. Sige, pagpe-pray ko. Alam mo, ganun laging tinuturo sa akin ng nanay ko eh. Pag may desisyon akong gagawin, at merong nagsasabi sa akin ng ganito, ganyan, anak,
pag-pray mo muna. May nakarinig na ba ng ganun sa inyo? Kung gagawa kayo ng desisyon, sister, brother, pag-pray mo muna. Ginagawa niyo ba yon? Get ready. Tapos, sa Bible, mag-devotion ka. Magtatanong ka, paano ba magsimula mag-devotion? Bumili ka ng devotional book na talagang super Christian. O kaya, magtanong ka sa mga pastor natin. May 3 pastor po dito. 4, tabihan nyo mamaya. Paano po ba mag-devotion? O kaya sa care group nyo, magtanong kayo sa care group leaders nyo. Paano ho ba ako magsimula mag-devotion? Tapos mag-pray. Kada Tuesday, Thursday, Saturday nga, meron kaming clarion call. Kaming mga pastor, nagpapalakasan kami ng boses kasi minsan mahina yung signal. Online yun, online. Nagpapalakasan kami. Tapos, alam nyo ba, sinabi nila, sister, sandali lang. Nagbabasa kami ng Word of God every Tuesday, Thursday, and Saturday. Pinagdadasal namin kayong lahat. Lahat ng safety natin. Kasi nagiging ready din kami sa mangyayaring hindi mo alam. Sabi mo sa katabi mo, may mangyayari pala na hindi natin alam. Okay na yung hindi mo alam. Kasi kung alam mo, magla-last 5 minutes ka na naman. Di ba? Pag alam mong kailangan mo na pagpunta sa school, 6 pa lang, 5 minutes pa. Yung kaka 5 minutes mo, na-late ka na. O kami, dyan nga lang kami nakatira eh. Na-late kami nung minsan. Ito po, kikwento ko sa inyo. Dito lang kami, mga 2 minutes away lang kami, 3 minutes away from the church. Di natin ko si Justice and Jonaby. Ako, syempre, nung sanay, lapit lang naman. 2 minutes, kaya i-drive. Daddy. Ako talaga, ako talaga, sorry. Daddy, gising na. Malilate na tayo sa school. Oh, sige. Nasanay sa 5 minutes. 5 minutes. Daddy, mag-aalas 7 na. O sige, let's go. Mga anak ko, bihis na bihis. Ang babait ng mga anak ko. Kaya talaga wala kami kaka-stress eh. Sa isa kong anak dyan. Yung isa kasi nasa Pangasinan. Kasama ni Bishop, anniversary pala ng Pangasinan Region 1. Sabihin niyo, Happy Anniversary! Nakuha niyo sa video? Okay, go. So, nung pagising ko, grabe na late kami. Buti na lang. May face value. Nakita kami ng teacher. Alam niyo, dumating kami, 7:10 na. 2 minutes away lang, may bus na humarang dito. May basurahang humarang dito. Tapos may mga coaching humarang. Tapos may mga tricycle na nag-aharurot. Ito na naman, driving na naman. Pastora Lerma, sama na natin sa PTC yun ha, driving etiquettes. Siyempre, uminit pa yung, doon sa span ng 5 minutes, uminit pa yung ulo mo kasi sinita ka ng tricycle, yung bus di makapasok, meron pang basura, nangongolekta. Hindi ako naging ready. Sorry po. Kaya na-late kami. Buti na lang pagpasok ko doon, kilala ko yung teacher. Hi, ma'am. Pastor? Naku po, pastor. Inabutan kami ng ticket. Late na po si Jasis at si Jonaby. Bawal, pastor, bawal. Bawal. So, get ready. Tama na yung 5 minutes. Pero si Noah, sunod ka agad. Wala nang 5 minutes. Kaya ang maganda, ito, number 2. Get ready. Yung linya ulit, ulitin ko. Thank you, media team. Hindi, inulit ulit. Yung linya, sabihin niya yung pangalan niya. Maganda to. Number 2, get ready by obeying God completely. Pag binabasa niyo to, parang kay si Noah. Okay? Kunyari kayo si Noah. Paglabas niyo mamaya, kayo ulit yun. Okay? Noah did everything just God commanded him. Genesis 6:22. Noah didn't cut corners.
He obeyed in full. Sabihin niyo ulit yun. He obeyed in. That's how we prepare for God's move with total obedience. Ang application, delayed or partial obedience is still disobedience. Sa trabaho nyo, pag sinabi ni boss, "Oh, Joshua, gawin mong ganito, ganyan." "Ay, okay, kaya ko po yun." May alam ako na shortcut. Sinabi na nga nung boss mo, step by step gawin mo. Sinortcut mo. Pagdating nung analysis na, inano na lang yung paper, yung books, kulang ng 0.5. Kanino sisingilin yun? "Joshua, kulang ng 0.5 to." "Yes, boss, 5 minutes. Hindi mo pwedeng sabihin 5 minutes sa boss mo. Fired ka na nun. Don't cut corners. Kung ano yung inutos sa'yo, na maganda naman ang kalalabasan, gawin mo. Sa mga champ, pumasok na ba kayo sa school? Bakasyon na. Dito kasi, 2 weeks of classes na kami dito. Tinanong ko nga sa discipline. Sa 2 weeks na klase, meron na hubang na discipline? Meron na. Sabi ko, pambihira naman, dadalawang linggo, meron na kaagad na discipline, office. Hindi ko na sabihin kung sino. Hindi ko anak yan, ha? Hindi ko anak yan. Mababait mga anak ko. Kaya dito, pag sinabihan ka sa trabaho mo, sa magulang mo, pag sinabing ng magulang mo, "Oh, anak, hugas ka na ng plato." "Sige po," gagawin mo, babasain, lulublob, babasain. Hindi, sabunin mo ng maayos. Maging obedient ka. Number 3. Ito pala. Application ng number 2. Delayed or partial obedience is disobedience. Let's build an ark. God is calling us to. Natawag ka din ni Lord para gumawa ng ark mo. Ito na, magpupunta tayo dyan. Okay. Get ready, number 3. Get ready! Parang lahat nag-CR, Let, number 3. Get ready! Saba. Get ready! Okay. Even when others don't understand, maging handa ka, kahit yung iba sa paligid mo, hindi ka naiintindihan. Pero wag ka namang gaganon-ganon, Iba na yon. Hindi ka talaga nila maiintindihan. Pag dinatanong, ang ginagawa mo? Ewan ko, ikaw, anong ginagawa mo? Inaayos ko yung utak ko, ikaw, anong ginagawa mo? Gusto ko magka-perm, ikaw, anong ginagawa mo? Di ba may ganun na? Di ba? Anong ginagawa mo? Pupuri ako kay Lord. Ikaw anong gagawa mo? Binabalansi ko yung 2 bola. Hayaan mo na yung iba pag di ka naiintindihan. Di ba ang paalala ko sa inyo, dapat okay tayo kay Lord. Hayaan mo na yung iba. Yung iba, may sasabihin pa sa'yo. Yung iba, titignan pa yung itsura mo. Sabihin pa, "Ay ba, dapat hindi ganyan ang suot mo. Dapat hindi ganyan ang suot mo." Relax ka lang. Si Lord ka ba? Hindi, walang ganon. Si Lord ka ba? Dapat ang okay kayo ni Lord. Yung relationship mo, okay kay Lord. Kaya lahat ng pinagagagawa mo sa buhay mo, approved kay Lord. Kasi ready ka. Wala nang 5 minutes. Dapat pala title nito, 5 minutes. 4 minutes pa lang, aga ko. Okay. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness. Hebrews 11:7. People surely mocked Noah, but he kept building. Why? Because, ito, pakinggan nyo, because he believed in what was yet unseen. Di ba yan ang faith natin kay Lord? Hindi mo na kailangan makita. Maniwala ka muna.
Pananampalataya mo, maniwala ka muna kay Lord. Hindi yung sabi sa'yo ni Lord, Noah, gumawa ka ng ark kasi mawawala na yung mundo, kailan matitira doon sa loob ng ark. Ha? Ano po yung ark? May nakalagay ba sa Bible, ano po yung ark? Ang ark team mo naman. Daddy Jackson. Sinabi sa'yo, gawin mo na to. Sige po. Tapos pag ginawa mo na, siyempre minsan tao din tayo. Ito lang yung nakita ko dito. Magagamit mo ulit yung tao ka lang eh. Gawin mo to. Gawin mo na. Pag nagkamali, sabi mo sa boss mo, Boss, okay po ba to? Ma'am, okay po ba to? Huwag ka mahiya magtanong. Kahit generic yan, tanong mo lang. Kasi, inutos sa iyo yan eh. Alam naman ni Lord na tao ka. At siya ay Diyos. Ngayon, pag merong konting i-correct ka naman eh. Di ba? Ito makikita natin mamaya. Tandaan yung sinabi ko. Application. Faith sometimes looks foolish to the world. Meron na ba kayong pananampalataya na pinagtawanan ka? Ako lang. World. Meron po akong isang pananampalataya. Ito lang to, once. Parang gusto ko kasi mag-start ng group sa JCA, yung CHAMP. Kaya lang pinagpe-pray ko kay Lord, paano ko sisimulan to from grades? Kasi gusto ko involve yung mga kinder to grade 12 para malaman nila yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, meron akong mga kinonsultang mga mas matataas sa akin. So, hindi naman ako mataas, mababa lang ako. Humble ako eh. So, nagkonsulta ako. Sabi ko, paano kaya na mag-start tayo dito paano ko sila ma-invite sa church? Kasi first time ko lang yung mga 2 years ago. Paano ko sila ma-invite sa church, mga kabataan na ganyan. Alam nyo, naisip ko, saan si Ma'am Cynthia? Free lunch. Oops! Gusto ko kasi sila imbitahin dito na hindi mo pinipwersa. Yun yung faith ko. Ang daming bata, di ba? Ang daming JCA. So inisip ko, Lord, ayoko naman sila doktrina kasi mga bata pa itong mga to. Yun yung nasa puso ko. So kada chapel namin, nagsishare ako ng Word of God through Bible stories. Sinishare ko sila about kay Moses, kay David, kay Ishmael, kay Isaac, kay Jacob, kay mga makapapanood nyo sa YouTube. Sinishare ko yon. Kaya lang, parang sabi ko, paano ko kaya sila maaakit? Papuntas. Kasi itong church natin, hindi ko masyadong binebenta. Sa JCA, kasi gusto ko, punta sila dito na hindi napilitan. May napilitan ba dito magpunta sa church? Buti na lang. Ganda talaga ng simbahang to. Walang napipilitan, walang napapagod, walang nalulugi. No? Thank you, Lord. Mag-thank you naman kayo kay Lord. So God made a way. Isang araw, tumayo ko doon sa chapel namin, individual chapel. Sabi ko, guys, kung you have to, I always remind sa JCA na you have to go to church. Wala akong sinasabi kung anong church. Basta you have to go to church, you have to have a close relationship with Jesus Christ. Importante. Habang mga bata pa kayo, intindihin nyo na yun. Kung sakali, wala kayong makitang simbahan, meron tayong simbahan doon. Yun ang sinabi ko. Punta na lang kayo sa JCA, ay sa JCSGO. May mga champ doon. Kasi gumanon sila. Sabi ko, pag pupunta kayo dito, free lunch. Nandun si Ma'am Cynthia. Bilang, kala ko, siya kasi magbabayad nun free lunch Hindi ko naman naisip, tapos isang Sunday, may nagpunta dito, parang nasa 30 sila. Sabi ko, yes! Nakita ko si Ma'am Cynthia, oh no.
Nagpunta dito yung basketball team. Ang dami nun. Ang coach niya, si Coach Gerald. Sabi ko, tapos dito sa prisoners, yeah, okay, yeah. Sabi ko, yes, dami. Tapos yung mga classmates ni Justice, kaklasmate ni Jonavic, nagpunta dito. Tapos nung naisip ko na, oo nga pala, may free lunch. 1, 2, 3, 30, 40, 45, 48! Hi, Mang. Bali, big time naman ang JCA eh. So pagpunta doon, sabi, Pastor, ang bungad sa akin nung tapos nung ano na, Pastor, bam, sabi ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48! Oh, gano'n. Pastor, free lunch po ba? Sabi ko, Justice, halika dito, Justice. O sige, sabihin mo sa kantin, kunin mo yung pangalan, sabihin mo sa JCA. So alam mo, yung mga strategy na gano'n, thank you Ma'am Cynthia, huwag kang kakabahan. Kasi maganda naman ang balik nun di ba? Pinakain mo na ng salita ng Diyos, pinakain pa ni Ma'am Cynthia ng lunch. Wala akong kinalaman to, basta obedience lang, obedience. Kaya yung faith ko, natupad. Kinabahan ng konti. Siyempre, minsan yung faith mo medyo, dami pala. Pero nag-work. Yung iba dito nag-camp na eh. Sa 1038 saka 3, may taga-JCA dyan, nag-camp na. Nag-baptism na. Yung iba siguro nag-missionary na, hindi ko alam. Tapos alam mo, ito mama, ito yung growth ha. Yung ibang nag-attend doon, nagpunta kasi kami, meron kasi kami teacher na sadly, kinuha na ni Lord. Nung last week, nag-wake ako sa teacher na yan. Alam nyo, tuwan-tuwa ako. Kasi yung mga ibang estudyanteng nag-attend dito, nandun. Tapos tinanong ko, kamusta na yung buhay? Nahihirapan sila sa college. Pero alam mo ang sagot nila, buti na lang, nandyan si Jesus. Susulit yung pakain mo, ma'am. Yung, di ba, natupad? Ganun. Obey lang kay Lord. Kung ano yung instructions niya. Minsan weird, minsan, kasi si Ma'am Cynthia dami pera. Tapos babawa sa lahat ng teacher, di nyo daw mararamdaman. Pero naramdaman ko, mami. Sorry. Saka na yan, ibang topic yun. So, faith sometimes look foolish to the world, but it saves your soul. Sipin mo yung 48 na bata na yun, ano? Grabe. Ito. Get ready. Ito naman personal. Here are 3 personal ways to get ready. Spiritual, mentally, and practically. Number 1. Ready? Are you ready? Number 1. Prepare your heart. Lahat naman sa puso nang gagaling eh. Literal, saka spiritual. Di ba? Ang puso natin ay good soil. Tatandaan niya. Good soil. Ito pala isang taga-JCA. Palapakan niyo naman isang taga-JCA, di ba? Freelance. Naka-freelance ka ba? College ka na? Wala na. Good soil naman tayo sa loob eh. Sa totoo lang. Kaya nga lang tong mundong to, di ba? Medyo bad trip. Pinayagan mo. Kaya medyo nadumihan ng puso mo. Pero hindi naman huli yun. Kaya mo namang i-move your ground. Tanggalin mo yung mga sakit ng puso mo. Huminga ka ng maayos. Kagabi nga, kikwento ko lang, kagabi. Nag-prepare ako bago matulog. Nung pagtulog kong ganyan, alam niyo po, nahirapan akong huminga. At seryoso to. Sabi ko, siguro mga ano na yan, kasi naiwan kami ni Justice dito eh. Siguro mga 1:00 na ng umaga, nagising ako. Nahirapan ako huminga, parang ang sikip ng dibdib ko. Huwag niyo akong i-judge kasi, baka mataba lang yan, taba. Hindi,
Minsan lang naman mangyari yun eh. Pero nahirapan ako huminga kagabi. Sabi ko, Lord, nahabol ko yung hinga ko. Alam niyo, sinabi ko kay Lord, Lord, let your will be done. Kung ano man to, let your will be done. Lord, gusto ko na matulog, antok na ako. Let your will be done. Ang hirap pa rin. Siguro umabot ako mga 2 oras. Talagang parang hindi ko alam kung excitement o ano, ginaganyan ko na yung mga katawan ko. Lord, let your will be done. Yun lang sinasabi ko, Lord, let your will be done, Lord, let your will be done. Hanggang nakatulog ako. Pagising ko, gumano, nawala na nga yung sakit, hinahanap ko pa. Nagising ka na nga, hinahanap mo pa yung sakit. Hindi ka na lang matuwa, Lord, thank you, Lord, good morning. Wala yung sakit. Siguro, paano lang ng kalaban yun? O siguro marami ako nakain. Kayo na lang mag-judge. So, prepare your heart. Paano mag-prepare ng heart? Plow it. Move your heart, move your ground. Well, how? Through prayer and repentance. Kung ano man yung nagpatigas ng puso mo, ikaw lang makakapagpalambot niyan sa tulong ni Lord. Ngayon, kung siga-siga yung puso mo, puro bato, puro tinik, puro ano, ikaw rin naman ang may gawa niya kasi puso mo yan. Di ko naman puso yan eh. Ano naman ang kinalaman ko sa puso mo? Puso mo yan. Ikaw ang mag-ingat dyan. Ikaw ang maglagay ng mga harang-harang dyan para hindi ka maharangan. Ikaw lang makakapag-decide kung gusto mong huminga ng malalim o huminga ng huwag ka ng huminga. Nasa sa'yo yan, sa tulong ni Lord. Draw near to God and He will draw near to you. James 4:8. Take time each day to talk to God. Let go of sin. Eto na. Bitterness. Oh, yan na naman. Nag-aano na naman tayo. Unforgiveness. Or distractions. A ready heart is a clean and surrendered heart. Na-surrender nyo na ba yung puso nyo kay Lord? Ang lahat na nag-surrender ng puso kay Lord, lagay yung kamay sa puso niya. Check nyo. Okay bang pagtibok? Mabilis? Mabagal? Surrender nyo lang kay Lord yan. Number 2, prepare your mind. Ito na. So heart, prepare your mind. Prepare your mind by knowing God's Word. Kaya dito sa church, mag-impart kayo ng care group. Kasi kung meron kayong gustong maintindihan sa Bible, kung paano mag-devotion, it's either magtanong kayo sa mga pastor natin, sa mga leaders, or sa care group leaders. Magtanong kayo. Please, parang awa nyo na. Pag-aralan natin ang Bible, napakaganda ng Biblia. Itong mundong to, masyado na tayong binababa. Masyado ka nang pinabibigyan ng maraming problema. Subukan mo naman ang Bible. Sino dito ayaw ng problema? Taas ang kamay, be honest. Sino ayaw na yung problema? Parang lahat gusto ah. Sige, okay lang yun. Kasama talaga sa mundo yung mga problemang yan. Itong favorite verse ko, to prepare your mind. Do not conform to be transformed, but be transformed by the renewing of your mind. Do not conform to the patterns of this world. Itong mundo to masyadong ginalingan. Ang masama, naging kaibigan. Pwede ba yun? Paano na natin madi-differentiate ang kabutihan sa hindi kabutihan? Paano na natin malalaman kung yung dilim dinadala nyo sa simbahan? Pero wala dito nun. Promise, wala sa JCS nun. Alam niyo, kwento ako sa inyo. Nagugulat ako ngayon sa US. Ang mga simbahan, kala mo, nasa diskuhan ka. Yung ilaw. Di ba? Praise and worship nila, ang dilim-dilim. Tapos may mga ilaw na ganyan. So, meron din dito nangyari sa Philippine churches natin, ganun din. Tinanong ko yung isang kaibigan ko na, hindi ko na sasabihin kung anong church. Okay. Hindi ko sabihin kung anong church. Nagpunta kami doon kasi meron kaming parang prayer soaking. So nagpunta kami, praise and worship na. Sikat na banda yung
nag-lead. Alam nyo, biglang dumilim. Dumilim. Hindi, wag niyo papatayin. Dumilim yung ilaw. Tapos lumabas yung mga laser lights. Tapos nag-praise and worship kami kay Lord. Sabi ko, pambihira. Paano ka makakasamba kay Lord kung kasabay mo yung mga ilaw? Sino nakapunta dito sa disco house? Wow, ang babait talaga ng JCS! Ang linis-linis namin! Walang madumi dito, ako lang. Sino nakapunta dito sa pub? O, yung mga, kung may mga edad, alam niyo yun, pub. Wala pa rin, Lord! Grabe, kunin niyo na kami! Disco house, disco house. Si Arnel lang yung best friend ko, si Arnel, oh. Di ba mga... Di ba? Makita mo yung mga disco houses, kung ano yung kulay, pula, asul, dilaw, berde, pula, asul, tapos madilim. Alam nyo, nakakalungkot sabihin, yung mga simbahan ngayon, ganun na ang ginagawa. Praise and worship. Makinig kayo, ginajudge ko kayong lahat. Dito lang malinis. Alam mo maganda, pumuburi ka kay Lord, maliwanag. Wala nang distraction. Distracted ka na nga sa mundo, magbalalagay ka pa sa simbahan ng distraction. Sige, patay mo yung ilaw. Di ba? Kung pupuri ka kay Lord, ang tinitignan ni Lord, hindi yung static ng lugar. Tignan mo nga, may mga timba nga tayo dito. Hindi importante kay Lord yan. Ang importante yung puso mo. Kung paano mo binibigay sa Kanya pabalik. Hindi kung paano ka nagrenta ng lights and fog machine. Naku, may fog machine pa. Ano yun, langit? Gusto mo langit ka na kagad? Tapos may apoy, may apoy-apoy pa. Tapos pagdating sa chorus, magpupos na wala ilaw, bilang boom! Paano ka konting galit lang. Di ba? Kasi alam nyo, makinig kayo sa mga simbahang makakapanood nito. Kung ganyan pa rin ang simbahan nyo, tigil nyo na yan. Binulong na yun. Ayoko kasi magalit. Tigil mo na yan! Ang importante, ang hinahanap ni Lord, yung puso mo. Yung marumi mong puso, yan ang gusto ni Lord eh. Yung pusong may bato ka talaga binibigay mo sa Kanya. Lahat naman tayo dito marurumi, di ba? Oy, salamat. Thank you, Lord. May kasama ako. Yan ang gusto ni Lord. Ino-offer mo as a living sacrifice. Holy and acceptable. Hindi yung papasok ka sa simbahan. Uy, maliwanag dito. Tapos na lang ng papasok ako, tapos ng praise and worship. Hindi ganun. Guys, wag na natin ihalo ang kamunduhan sa pag-ibig ni Lord. Please. Kung ano man yung ginagawa nyo kamunduhan, kayo lang nakakaalam niyan. Pastor, kamunduhan ba? Ikaw bahala ka. Anong tingin mo? Kung ano mang insenso ang pinapaamoy mo sa sarili mo, nasa sayo yan. Pero kung hindi nakaka-glorify kay Lord yan, may consequence yan. At ikaw lang ang makakaramdam ng, huwag mo na kami isama doon. Kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon, get ready. Puso. Ano yung una? Pangalawa ang puso. Ano yung una? Ano yung una? Prepare your heart. Ano yung sunod? Your mind. Do not conform. Read and meditate the Bible daily. Let God's truth shape on how you think. Paano ka makapag-isip? Sa puso, di ba? Paano ba? Sama mo yung puso mo na walang kadumi-dumi. Ang dumi-dumi ko.
Okay, number 3. So, heart, mind, and prepare your life. Sino lahat ng buhay magsabi ng amen. Lahat ng mga naghihingal para sa ito magsabi ng praise the Lord. Oy! medics. So heart, mind, soul. Katawan, buhay natin. Prepare your life by living in obedience. Ano mas okay? Obedient ka o disobedient? Ang sumagot ng disobedient, free lunch. Free lunch. Be doers of the word and not hearers only. Kung ano yung nakita mo sa Bible, ano yung magandang nabasa mo, be kind. Maging mabait ka. Maging mapagmahal ka. Fruit of the Spirit, memorize ko na. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Fruits of the Spirit, basic. Di ba mas maganda lahat ng tao dito mabait? Lahat ng tao dito mapagmahal? Lahat ng tao dito mapagpasensya? Sorry na po. Lahat ng tao dito hindi mainit ang ulo pag magdadrive. Lord, di ba mas maganda yung ganung buhay? Kaysa yung marami, pag-ising mo sa umaga, magkakapag ka muna. Wow! Kahapon pa to eh. Sa iPad ka na nag-text kasi bitin yung ganun. Di ba? Tapos tago ka ng tago. Ba't ka tago ng tago? Hinahanap ko ng pulis? Hindi, hinahanap ako ni Abu. Uploading. Nahanap ako ni Abu. 5'6" po yun. Okay. Be doers of the word. Apply what you learn from God. May natututunan ba kayo sa church natin? Ito to. Ilan na dito ilang years na ba tayo? 40, hindi, yung buong JS. Magtatanong po ako sa elders po natin. Ilang years na po tayo? 45 years. So, 48 na ako. 3 years old pala ako noon, Ate Weng, no? Nung talagang since church. Kaya pala walang kaproblema sila mami at daddy. Nauna lang si daddy. May kinalaman kaya ako doon? Wag naman sana. Kasi mabait ako. So, be doers of the word. Apply. Sino na dito ang 40 years na sa JCS? 1.5. Kasi baby, paano nangyari? Sino dito matagal na sa JCS? May natututunan ba kayo? Promise. Are you applying it? Promise. Yung totoo. Yung totoo. Okay, good. Apply what you learn from God. Whether it's in relationship, school, work, or service. Get ready by walking in faith. Forgive. Yan na naman. May gano'n na naman. Faith, forgiveness, love, and discipline. Ito, promise and protection according to the Bible. It was God. Pakinggan niyo ito. Promise and protection. It was God who shut the door. Sabi ng iba, nasa puso tayo, biglang napunta sa pinto. Si Noah, nung ginawa niya yung ark, sumunod siya kagad. Hindi niyo ba naisip, sa laki-laki ng ark, sino magsasara ng pintuan? Kung makikita niyo yung size ng ark, at saka size ng pintuan, sino magsasara ng pintuan? Ni-research ko nga eh.
Kasi baka yung mga anak niya si Ham, si Burger, tsaka si Cheese. Hamburger, cheeseburger. Alam nyo, nung nabasa ko sa Genesis, God shut the door. Sa buong storya ni Noah, sa ark, sa animals, ang pinaka-highlight at importanteng nangyari ay yung sinaran yung pintuan. Nag-gather ka nga ng animals na save mo, kung ano yung masasave mo, kayo magkakamag-anak, andyan na, kompleto na, pagkain, kompleto na, for ilang years. Pero kung hindi sinaran yung pintuan, ano na? Nga. So God shut the door. Nung time na lahat na nasa loob na, sinigurado ni Lord yung timing nasa loob. At wala nang maiiwan. Yung iba, ayaw mo sumama. Okay, di ayaw niyo sumama. Andun na lahat ng animals, andun na lahat ng pagkain. Yung oras na yun dumating, ang pinakamagandang nangyari, the powerful moment that came in Genesis 7:16, you read it. Then the Lord shut him in. Yan ang promise and protection sa atin ni Lord. According to the Bible, it was God who shut the door of the ark. This powerful moment shows that God was the one who protected. Sorry, walang line. Nakalimutan ko naglagay ng line. Pero ang ganda sana na. God was the one who protected. Say your name. God was the one who protected. Minsan may encounter din tayo mga baha eh. Minsan hindi lang baha, sunog, dilubyo, kung ano-ano. Pero si God ang ating ark. Protection. Pasok ka. Hindi naman pinagdamot ni Lord yung pinto. Ang laki-laki nga ng pintuan eh. Pati animals, pati giraffe, kasya. Tapos ikaw ako nahiya ako eh. Ako, malakas ang confidence ko, kasya ako doon. O yan na naman kayo, nag-judge na naman kayo. So God shut him in, and his family, sealing them in safe before the flood came. It's also reminding us that God is in control of timing. Mga kapatid, dito tayo minsan nagkakaroon ng error. Humingi ka ng request kay Lord. Lord, kailan ba ako magkakaasawa? Ano naman ang kinalaman ni Lord sa pag-aasawa mo? Pambihira ka naman. Magbihis ka kasi, maligo ka, dapat mabango ka. Para attractive ka, tapos si Lord sisisihin mo. Lord, kailan ba ako magkakakotse? Ano naman kinalaman ni Lord? Hindi ka naman nagtatrabaho, wala ka lisensya, paano ka magkakakotse? Lord, yung mga anak ko, sino magbabayad ng tuition? Pambira pati tuition. Magtrabaho ka. Umak ka. Gumalaw ka. Doon papasok si Lord pag gumagalaw ka na. Yung faith without works is dead. Pag puro ka faith, baka fake yan. Kailangan may faith. Lord, thank you, Lord, magkaka-coach na ako. O mag-practice ka muna sa bahay. Third year na ako. Ba't ganun pa rin kabilis? Di mag-practice ka ng, kunyari, kinakasal ka na sa bahay. Oh, hi. Ganda-ganda man naman. Ay, saan ka ba? Huwag ka tumakbo, boy. Practice ka sa bahay. Umaasa tayo kay Lord. Tama. Lahat ng ating buhay kay Lord. Kaya lang, gawin mo din yung part mo. You have to get ready. Asa ka kay Lord, tama yun. Pero get ready.
Poprotektahan ka niya. Paano ka niya kaprotektahan kung nakaganyan ka lang? Wala kang action. Paano ka poprotektahan? So get ready. Si Lord will protect you. Kung may gagawin ka din. Kaya kita mo yung relationship, ang ganda, di ba? Give and take. Give and puro ka take eh. Yun tuloy, si Lord naging genie na. Baka one day, magulat ka. May lumabas na usok, usok na naman, saka lights. Talagang hindi maganda yung may lights at usok sa church eh. Minsan nagawa mo si Lord na genie. Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan, bigyan mo, bigyan mo. Magtrabaho ka, magkakaroon ka niyan, ako bahala sa'yo. Magsipag ka, ako bahala sa'yo. Galaw-galaw, baka hindi ka naman makahinga sa gabi. Galaw-galaw lang. Akong bahala sa'yo. Tandaan niyo si Joshua, the greatest story in the world? Anong ginawa nila? Nag-march lang sila. Nag-march. Ine-expect ba nila na ganun ang mangyayari? Ikaw, bilang tao, yan naman, tao lang. Ine-expect mo ba na magmamarch ka ng 7 araw doon, paikot-ikot? Biglang guguho yung walls of Jericho? Expecting mo kasi sinabi ni Lord. Pag sinabi ni Lord, mangyayari. Just be patient. And get ready. Kung hindi ka ready, minutes, hindi ko alam kung paano i-honor ni Lord. Tanong natin mamaya sa mga pastor, lapitan nyo. Pero kung lagi kang 5 minutes, hindi ka ready nun. Semi-ready. Kaya lang ang sinasabi sa atin dito, get ready. Tingnan mo yung katabi mo. Are you ready? Sa kabila, are you ready? Kaya once the door was shut, listen, eto na, highlights na to. Once the door was shut, it was too late for anyone else to enter. Kaya pag sinara ng pintuan ni Lord, pag sinara ni Lord ng pintuan, sorry, pero hindi mo na alam yun eh. Kaya tayo, number 1, to get ready. Gusto nyo bang lagi nakabukas ang pinto para sa inyo? Get ready. Sa oras na to, hanggang mamaya, hanggang sa buong buhay mo, get ready. Ang isang pinakapaghahandaan natin ay ang pagdating ni Lord. Kaya hindi niya sinabi kung kailan eh. Kasi ayaw ni Lord ng 5 minutes. Gusto ni Lord, handa ka. Pum! Ganun lang ang rapture. Pum! Sabi niya, pum! Ang haba nung sa inyo. Ganun lang yun, oh. Pum! Kaya kung hindi ka ready, once the door was shut, it was too late for anyone else to enter. A strong reminder, get ready before it's too late. In conclusion, you have to get ready because Jesus is coming. The ark, it symbolizes your safety. You're inside the ark that God had orchestrated. Noah made the ark for us to be safe. And that is God. And He shut the door. Ang ganda nung God shut the door. Kasi lahat ng mga burdens natin, lahat ng mga, alam mo yun, nasa safety ka pa rin eh. Sinara niya yung pintuan para huwag ka nang guluhin ng baha. Hindi ka na mababaha, kapatid. Ang only thing that you will do,
is get ready. You have to get ready. Just as Noah's ark was the only way to be saved from the flood, Jesus is our ark today. It's already built. Jesus is our ark today. Ang gusto lang ni Jesus, you have to enter inside the ark to be saved. You have to enter inside the ark for your protection. So, ano gagawin natin, kapatid? Gusto mo bang manatili sa labas ng arko? O gusto mong pumasok sa loob ng ark and be ready? Think about it. Kaya alam niyo po, sa generation natin ngayon, napaka-importante talaga ang malapit ka sa Diyos. Hindi ako nagbibiro. Ano pa bang gagawin mo dito sa mundo kung hindi magtrabaho, magpagod, magpawis, palabasin lahat ang dugo, mag-ipon ng pera, magwaldas ng pera? Ano pa gagawin mo? Yun lang. Ang pinaka-iingatan natin dito ay ang relasyon mo sa Diyos. Hindi mo masabi ang ihip ng mundo ngayon. Pati mga simbahan, kung ano-ano na pinagagawa, para lang, alam niyo, whatever. Pero ikaw, personally, you have to get ready. Personally, huwag mo lang intindihin yung katabi mo. Mabait ang katabi mo. Banal yung katabi mo. Mas malapit sa Diyos yan kaysa sa'yo, pero dapat ikaw. Ikaw mismo ang connected kayo ni Lord. You have to get ready. Para kung ano man yung buyo ng mundo, ano man sinasabi sa'yo, dikta-dikta, handa ka. Sabihin niyo nga, Lord, I am ready. Lord, I am ready. Sa mga nagsabi, and if you're ready, ready, Lord. Say, we want to be ready, Lord. Not tomorrow, but today. Put your hands up. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Say, thank you, Jesus. Say it out loud. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus, for giving us